destabilizers. Oh, yan talaga ang paglalarawan nitong si Congressman Barabas. Congressman may balbas, mga kababayan, sa mga Duterte, sa pagsisiwalat ng mga kababayan dito sa kanilang budget na puno ng anomalya. Yung maraming fill in the blanks, mga kababayan, na prone sa korupsyon. The most corrupt budget in Philippine history, sabi nga nila. Sabi nito si Barabas, si Congressman may balbas, mga kababayan, na si Ortega ng La Union ata yan, di ba? Young Guns. Young Guns pala. Anya, sinasadya na talaga ito ni Duterte, mga kababayan. Binunto nila ang sisi, mga kababayan, kay Duterte dahil ginagawa lang daw nila ito, mga kababayan, para i-destabilize ang Marcos administration at para daw maibalik ang budget ni Sara noong nakaraang taon. Reenacted budget daw, mga kababayan. Ultimately, si Sara daw ang makikinabang. Wow! Lahat na lang isisisi nyo kay Sara Duterte. Kayo ang sumablay dyan, Barabas Ortega pala, mga kababayan. Ortega yan, Bakit itong mga alipores si Tamba, mga kababayan, no? Magkakamukha na sila. Parang anak ni Tambalustos, mga kababayan, Gayon pa man, sinisi ng gunggong na ito ang kanila kapalpakan sa mga Duterte. Sila ang hindi sumunod sa procedure, mga kababayan, tapos sasabihin destabilizers ang mga Duterte. Kaya nasupalpal po sila ng disoras di ka Eric, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Mga Duterte ay mga destabilizers. Wow! Sino ang totoong mga destabilizers, Barabas? Ang nagsabi kasi niyan, mga kababayan, itong grabing balbas, mga kababayan. Hindi ba bawal dyan sa Kongreso? Sa mga paaralan na, mga kababayan, bawal yung bigote. Anyway, sila pala ang batas dyan Sila ang gumawa ng kanilang palpak na budget, mga kababayan. The most corrupt budget in history. Tapos, nung mapuna dahil sumabit sa legality, ang sasabihin nila, destabilisasyon. Kayo ang nag-destabilize sa inyong sariling budget, mga buhaya. Ang Kongreso ay above the law. Above the law. Bidahan at parang nanggaling po sa ibang planeta ng ganitong akusasyon ng Planet of the Crocs. ginawa niya ay walang iba kundi Jaran Congressman Paulo Ortega ng La Union. At si Sunny Trillanes, gano'n din nagsabi. Parang nagiging mga disipulo ni Trililing, mga kababayan, ang mga taong ito. Mga young guns, mga young Judas. Bata pa lang, mga kababayan, Judas na. Kasama dyan sina Migs Tugrales, yung One Rider Party List, mga kababayan, ng mga animal. Yung babaeng walang lieg na taga-tagig. Yan ngayon ang ginawa nilang mga attack dogs, mga kababayan, na mga disipulo ni Trillanes. Mga pang-destabilizing effect lang yan na mga diskarte ng mga Duterte para pagtakpan ang kanilang layunin na guluhin ang administrasyong Marcos. Bakit? Mga Duterte lang ba ang nakakita niyan? Pati na nga yung kasamahan nyo sa Bagoong Pilipinas Slate, nagsabing mali yung ginawa nyo. Si Lacson at si Soto, mga kababayan, sinabi na rin iyan, parte yan ng Bagoong Pilipinas. At hayaan natin ang Korte Suprema, mga kababayan, na desisyonan yan. Dahil matagal na yung problema kasi, mga kababayan Dahil pagdating sa BICAM, mga kababayan, dyan nangyari ang mga hocus-pocus, mga magic insertion, mga kababayan. Katulad ng mga fill in the blanks na iyan. Mabuti na rin, mga kababayan, at iangat yan sa Korte Suprema. Dahil once and for all, dapat natigil na yung sinasabing BICAM, ha? Kanilang version ng BICAM, naiilang tao lang, mga kababayan. Selected few ang nagdi-decide para sa pera ng bayan. Kung totoong BICAM talaga, dapat lahat. Bakit sinatambaluslos lang? Zaldico, Grace po at si Chis Escudero. At wala pong minutes ang BICAM, mga kababayan, ha? Hindi po yan recorded. Hindi televised. Sekreto pa ilalim. Diyan nangyayari ang mga insertion. At diyan nangyayari, mga kababayan, ang sinasabing kuraputan. Kaya kung papalusoton niya ng Korte Suprema, wala na pag-asa. Wala na pag-asa. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan Inamin na ni Kimbo na mayroon talagang mga blanco na sila ang nag-fill in. At upang pabagsakin ito, upang sila ay magkaroon ng power grab. Wow! Heavy! Heavy accusation, Barabas. Okay ka lang, Congressman Ortega. Sino nagsabi sa iyo na ang paglaban kontra sa mga irregularidad at mga abuso sa poder na mayroong mga indication Destabilization daw agad, mga kababayan.
Pinuna lang sila, destabilization. Oh. Sinabihan kaming kurakot, destabilization. Na nilabag ang batas at pwedeng nagbubukas ng floodgates of corruption at kapag ito ay pinuna, nilabanan, tinutulan at itinatakwil ng mamamayan regardless kung nanggaling ang mensahe na yan kay former President Rodrigo Duterte. Oh, hindi na nga nagsasalita si Digong eh. Inopen lang niya ang topic mga kababayan tapos bahala na sumakay sina Shelo Magno, sumakay sina Raul Manuel, sina Soto, sina Ping Lacson, sina Ted Filon. Ibig bang sabihin kasali sila sa mga destabilization? Ha? Barabas? Kailan naging destabilisasyon yan? Sige nga. Oh. Okay ka lang? Nahuli kayo, red-handed mga kababayan. Nahuli kayong may isda sa inyong bunganga. Tapos sasabihin nyo, destabilization! Tapos ang isda, saan natin ilalagay ito? Saan natin ilalagay ito? Itatago muna natin. Okay ka lang? Ang pagtutol sa korupsyon, ang pagtutol sa illegal na pamamaraan na pwedeng abusuhin, ang paglalagay ng malalaking amount na hindi po na-ratify ng Kongreso, hindi rin transparent na ipinapakita sa mamamayan, at ito ay nagbubukas ng napakalawak na pintuan ng pwedeng magkaroon ng kurakutan at pandarambong sa kabanang bayan kapag Tama. pinupuna ito. Tapos ang palusot ni Kimbo mga kababayan, no? Calculator activities na lang daw. Mahirap bang mag-calculate? Bakit nyo minadali? Pwede nyo namang tapusin yung calculator na iyan. Ilagay ang exact figure. Pero pinili nila mga kababayan, lagyan talaga ng blanco. Oh. Dahil pwede nyo ibahin ang mga amount, mga barabas. Oh. Yan ang katotohanan. Kaya nyo binlangkuhan. Papalusot pa kayo na calculator na andyan na iilagay nyo na lang, diretsyo. Kaya nga binlangko mga kababayan ay dahil mayroong mga balak ang mga animal. At ito tinutuligsa at dapat ito ipatigil at itakwil ng mamamayan. Kailan naging destabilisasyon yan? Correct. Ang ganyang lihitimo, makatarungan at nararapat na mga harapin na isyu ng mamamayan at ipanawagan at i-call out sa kanyang gobyerno. Kailan naging destabilisasyon yan? Ang destabilisasyon mga kababayan ay etong ginagawa niya. Gusto niyang i-destabilize etong nakitang issue ng mga Duterte. O ikaw ang nagde-destabilize, Barabas. Congressman Paulo Ortega. Yan ang problema kung dada kayo ng dada, hataw ng hataw, sa sobrang pagkasipsip Yang nyo, guns. kulang na lang ay halikan mo ang talampakan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez para maging sipsip ka. Dapat i-audit ito mga kababayan, no? Kung anong mga proyekto, mga budget na na-funnel dito sa ungas na to. Yan talaga mga kababayan ang importante. Dahil kaya sila nagpapasipsip ng todo mga kababayan ay dahil galante daw ang tambaluslos mga kababayan dito sa mga buhaya. Billions and billions of pesos ang napapanel sa mga sipsip sa kanya. Ito ngayon ang napapala mo. Napapasok ka tuloy. Lumalabas, nakakahiya kayo. Hindi nyo alam ang inyong mga sinasabi. Na mali Correct. at baluktot na uri ng mga pananaw ang inyong pinapalaganap at congressman ka pa na. Congressman ka pa naman. Oh, La Union. La Union ba to? Hindi tayo sigurado. Oh, eto niyang congressman nyo. Diyos mio. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa sabi ni Congressman Balbas na nagdi-destabilize lang daw ang mga Duterte at tinuturo pa si Sara Duterte na naman ang may kasalanan. Bakit daw pumutok ang fill in the blanks sa issue na iyan? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.